Hi guys, welcome nga pala sa aking channel, Angel Leon Info Show. So, bago muna, paki-follow naman tong mga social media accounts ko. So, sana supportahan niyo yung content ko para dumami pa yung maging content ko at siguro maka-inspire ng marami at patulong sa maraming tao. Ayun, so ang first topic natin sa first episode ay shear reinforcement. So, magbe-base tayo sa NSCP 2015. Pakikita yung mga code provisions no, sa Chapter 4, Structural Concrete. So, next is, ano ba itong tinatawag na shear reinforcement? Yan. Kung makikita nyo, itong pula, or makikita nyo sa mga actual na construction, merong tinatawag na anilyo. So, yung anilyo na yun yung nag-hold sa mga main bars, itong mga blue, para ma-retain siya in place habang hindi pa binubuhusan. At the same time, tumutulong din siya sa pangontra sa tinatawag natin shear forces. So, ano ba yung shear forces? Yun yung mga bigat or mga loads na kinikerry ng beam na ang goal nun is masira yung beam. So, kailangan natin mag-anilyo para pakontra doon, para hindi siya masyadong hindi mag-crack yung beam natin or ma-damage. So, nakakatulong tong mga anilyo or in English, ano ba? Stirrups. Stirrups ang tawag in English. So, pag columns naman, sa Tagalog kasi, sa Pilipino, pag sinabing anilyo, pwede rin sa poste. Pero pag sa poste sa English, lateral ties ang tawag. So, sa sa beams, stirrups. So, yan. So, sa code natin, usually, pwede naman tong open, yung hindi nakasarado. Pero usually nakagawian na nasa practice natin dito sa na-enclose yung stirrups natin o yung anilyo. Kung magre-research pa kayo, makikita nyo na pwede maraming ibang way para mag-iba ng anilyo. Pero sa atin, specifically, mas nakasanayan na itong naka-enclose tsaka may seismic hooks. So ito, seismic hooks. Yan, seismic hooks yan. So, hindi ko na i-elaborate pero nasa code din yan yung mga size ng seismic hooks. So, yan, simulan na natin. So, sapat kung engineer ka, masipag ka magbasa-basa ng NSEP or other codes. Kung gusto mong ma-excel talaga sa field or sa career natin. So, first is tong general. So, shear reinforcement 409.5.1. Nakalagay dito yung for each applicable factor load combination, design and strength at all sections shall satisfy phi S sub n is greater than U, including A to D interaction between no defects shall be considered. So yan, nakalagay lang dito na lahat ng ultimate forces from analysis ay dapat less than or equal to the nominal forces na may na-multiply sa strength reduction factor. So, ano ba yung strength reduction factor? So, dito yan makita sa table 421.2.1. So, ang intention niya is pahinain yung mag-assume na
ihina yung mga nominal nating forces. So, kasi yung ultimate natin, ano yun eh, naka-multiply sa factor, mga load factor. So, dapat mapakita natin na paliitin naman natin siya para makuha natin yung optimum na or ideal na value ng forces. Kasi yun, pag hindi natin ginawa yun, magiging over-design tayo. Yun ang intindi ko. Pwede mali ako, pwede kung mali sa tingin niyo mali yung sinasabi ko, pwede kayo mag-comment para i-correct natin and napag-discussan natin. So, yan. May values tayo ng mga strength reduction. So, for shear, 0.75. So, hindi ko na elaborate ito yung bakit nga multiply mo ng 0.75. So, pwede natin ibang topic yon sa load LRFD natin na topic. So, pwede next episode natin. So, next is itong provision na to na 422.5. Nakalagay dito na yung nominal na shear natin i-equal sa shear na kine-carry ng concrete at kine-carry ng steel reinforcement o yung anilyo. So, based dito, yung mismong concrete, siya may tulong rin naman siya sa pangontra sa shear force na diniscuss ko kanina. Pero, yun nga, kung hindi nakakayanin ng concrete, katulong naman niya yung anilyo. So, doon tayo mag-a-adjust sa anilyo. Pwede tayong mag-increase ng mga parameters natin sa anilyo. Yun ang may mas control tayo. Okay? Then, from dito, i-extract natin yung sa formula dito. Ito yon. Binaliktad ko lang. Nire-arrange ko lang. And, itong kanina. So, pinalitan ko yung Vn ng Vu over V. So, yan yun. So, yan ito yung pinaka-core na formula ng shear strength. So, yan yung isa. So, medyo spoon feeding tayo. I-discuss ko pa yung lahat ng mga variables natin. So, factor shear force, siya yung ultimate shear. Siya yung force na galing sa analysis, na galing sa mga factored loads natin. So, yung ultimate na yan, sobra-sobra yan. Kasi nga, minultiply natin ng mga factor of safety yan. Kaya over yan. Kaya tayo nagre-reduction para nga ma-balance out. Or kung dito, kung titingnan nyo dito, kung multiply nyo kung i-divide nyo sa decimal, lalaki pa pala. No? Lalaki pa pala itong value ng nominal natin. Nagaling sa ultimate, no? So, next. So, nominal shear. Nominal shear ng B. Yun lang. So, next is yung nominal shear strength of steel reinforcement. So, ni-replace ko lang nominal shear capacity. Yan yung capacity ng steel natin or ng anilyo natin na mag-resist. Same lang din dito sa nominal shear strength of reinforced concrete. So, yan din yung nominal shear capacity ng
reinforced concrete natin. So, strength reduction factor, P. So, yan. From the table, 0.75. So, ganyan lang kaliit yung strength reduction factor. So, next slide. So, next is itong compute natin yung VC, V sub C. So, yan yung shear strength capacity na concrete. Ito yung VC natin. So, 42.5.1, V sub C is equal to 0.17 lambda square root of FC prime sub C times B sub WD. Pero yan yung, ito yung simplistic na equation. Meron pa tayong mas detailed na equation kung 422.5.1. So, yan, kung merong significant na value ng moments, kailangan natin i-consider sa detailed method. Pero kung simple lang, huwag na natin i-discuss. Next is meron din tayong formula for non-pre-stress members with axial compression. So, compression, ano siya, nakafactor in yung N sub U, yung factored axial force. Meron, so paano nagkakaroon ng yung beam ng axial force? Beam lang yan, flexural lang dapat ng beam, di ba? So sa design, minsan yung beam nag-absorb siya ng axial force due to earthquake, mga earthquake loads, mga lateral loads yan eh. Wind load and earthquake loads. Pwede rin yung mga hydrostatic force, kung tulak ng mga soil pressure. Yan. So, may possibility na yung beam mo mag-absorb ng axial force. So, may formula rin tayo dyan. So, yan. Ginagamit lang kung may axial force na present sa dinedesign natin na beam. So, yan. Discuss ko lang din isa-isa ulit itong mga variables para naman matuto tayo dahil tingin ko mga slow learner tayo. Spoon-fed ko kayo ng information para ma-absorb nyo. So, yan. E sub C, nominal shear strength, reinforced concrete. So, yun din. Yun din, yung capacity rin yung sinasabi ko dyan. Then, ito, correction factor related to unit weight of concrete. So, yun. Dito na, yung tong lambda na to, hindi ko na siya i-elaborate pa, pero for convenience, use one lang kasi assume natin na yung concrete natin is normal weight lang. Then F prime sub C, so compressive strength of concrete after 28 days. So 28 days na yung normal na concrete, 28 days yan bago ma-attain niya yung kanyang strength, yung pinaka-optimum strength. Pero age specified kasi nga may mga bagong technology na ngayon na may 3 days, 7 days, 21 days na-achieve na yung optimum compressive strength ng concrete. So kung specify naman, meron tayong pagpipili ng value. So ito yung B sub W, web width. So or diameter circular section. Circular yung beam nyo, pihira na doon. Then ito beam width, yung lapad lang ng beam. So itong D, ito yung distance from compression fiber to center of the longitudinal tension reinforcement. So maraming nagkakamali na yung D na rin daw yung depth ng beam.
Pero sa kung ano, hindi naman kung mabilisan or madalian na design ang gusto mo, okay lang naman na assume mo na yung D para mabilis. Pero kung maarte ka talaga sa design at tingin mo may matitipid naman or may matitipid ka kung talagang eksakto yung design mo, eksakto yung mga values, go ahead. Wala namang pumipigil. Pero kung for board exam purposes, mas maganda siguro na i-ano natin, i-follow natin tong formula na to para makuha yung D. Then yung H, yung overall thickness ng member, ng beam. Then V sub U, yung ultimate shear force, discuss ko kanina, yung ultimate shear force, then ito, ultimate moment in section, kasi yung mga M sub U, ultimate yan. Next is itong ratio of tension reinforcement is A sub S to BW. So ratio lang AS over BW. Divide mo lang. Yun na yung raw natin. So, din yung NU. NU yung factored axial force normal to cross section occurring simultaneously with GU or TU to be taken as positive for compression and negative for tension. So yan, pag may axial forces ka, ang axial forces pwedeng compression yan, pwedeng tension. Depende. Depende sa lalabas sa analysis. So, ayun. Hindi ko na isa-isa, no, basahin itong ano. Kasi ito yung mga formula. So, masyado ng mga spoon fed na kung babasahin na pa itong gato kahaba. No? Anyway, next slide na tayo. So, meron tayo dito ang formula pa rin ng B sub C. So, titignan natin ba't nga pa iba pa to or mas detailed to. So, kung titignan natin, ito yung B sub C. 0.17 open parenthesis 1 plus B sub U 1.4 14 A over A gross and lambda F prime square root F prime C BWB. Ito yung detailed pala. So, ito yung detailed na calculation na detailed, di ba, may kanina may simplified tsaka may detailed. Ito yung detailed, tapos mayroon pa siyang axial forces. So, ito yung gagamitin kung detailed ang calculation na gusto mo. Tapos, meron pa siyang na merong axial forces. So, marami pa tong ito, siyempre, paano sinamarize ko na to. So, hindi ko pa dito kinonsider yung mga pre-stress members kung paano mag-shear reinforcement sa pre-stress members ko. So, kung mapapansin nyo, puro non-pre-stress members tong nasa code na in-extract ko. So, yan. So, B sub C, nominal shear capacity, yung correction factor, 1 lang naman yan. So, maraming kung ano cheche-bureche itong NSCP, pero at the end of the day, value is 1 lang naman pala. Diba? M prime C, BW, D, then factor G-force, yung factored moment in section, ultimate moment, yan. And same positive for compression and negative for tension. So itong episode na to puro lang to puro discussion lang. So pwede nating next episode or yung mag-ano tayo ng sample calculations. Okay? So next is ito tayo. So paano ba yung makukuha yung formula ng spacing? So ito
ito yung isang formula, yung at each section where V sub u is greater than VV, V sub c, transverse reinforcement shall be provided such that V sub s is greater than or equal to V sub u over P minus Vc. So, ito yung pinaka-formula natin. So, may mga conditions siya na sinasabi. Then, itong next namang formula, yung 42.5.10.3, nakalagay na V sub s is equal to A sub s F times F Fyt D over S. So, yung S yung spacing. Yun yung calculation ng spacing. So, bakit nasa ilalim? Hindi, madali lang naman yan. Kung engineer ka, masa ka sa algebra, madali na mag-rearrange ng mga formula na yan. So, yan na nga, pinakita ko rin pala dito kung paano ko siya i-rearrange. So, ang lalabas na formula is V sub S is equal to or greater than V sub u over V plus Vc. So, yan. Ay, wait. Mali yata to. So, negative pala to, guys. Itong kasi transpose ko siya. So, minus to. So, minus. Ito minus to. Minus. So, pwede ko i-reshoot to. Huwag na. Tinatamad na ako. Okay. Pero yan, negative yan. Negative dapat. Okay. So, rearranging naman natin yung formula ng spacing. Kasi nasa ilalim siya eh. So, ilalim siya eh. So, lipat mo na siya rito. Magpalitin mo lang sila. So, yun yung formula ng spacing. So, yung nominal shear strength, nominal shear capacity, area of shear reinforcement with spacing S. Yun yung cross-sectional area ng anilyo. So, yun yung nagdi-dictate ng ano natin, area ng shear reinforcement. Cross-section lang niya. So, kung 10 mm diameter yung anilyo mo, kunin mo lang area nun, tapos multiply mo sa legs. Ilan ba yung paa niya? Yung typical natin na anilyo, dalawa yung paa. Dalawa yung cross-section area na makukuha niya. So, multiplied by 2 mo yung nakuha mo area ng isang 10 mm. So, specific yield of transverse reinforcement. Yan yun. So, F sub YT. So, bakit may T pa? Parang hindi tayo malito kasi nga, transverse reinforcement ang shear, ang nasa shear. So, meron pa tayong longitudinal reinforcement, longitudinal bars, yung mga yung kanina. Yun yung against for flexure natin. Pero yung T, transverse. So, D, kanina ko pa ulit ang D. So, yun yung height. Minusan mo muna ng concrete cover at nung kalahati. Ng diameter ng longitudinal bar. Bakit kalahati? Kasi nga, kukunin mo yung centroid eh. Ayun, ang centroid ng longitudinal tension. So, ano ba kalahati ng ano, para mo makuha yung sentro ng distance ng sentro ng bilog, diba? I-1/2 mo ng diameter o yung radius niya. Yung S is spacing ng shear reinforcement in direction parallel for longitudinal reinforcement. Yan. So ito, meron pa tayong tinatawag na kanina, meron tayong tinatawag na sa NSCP, meron din tinatawag na tayong inclined stirrups. So, meron tayong inclined stirrups. So, kung pabigo ka sa design, gusto mo ng kahartihan, pwede kang mag-inclined stirrups. Ano naman pumipigil sa'yo, in fact, meron yung formula nga, para sundin mo na lang. So, yan, dinagdagan lang nila nung itong dalawang
Sin alpha plus cosine alpha yung formula para makuha natin yung spacing ng inclined stirrups. So, yan. I-translate lang natin, rearrange lang natin. Yan. Sin alpha plus cosine alpha. Makuha natin yung spacing. Kasi same lang din yung kanina formula. Ito lang dinagdag lang ito ng term. Yan. So, yan. Nominal shear strength. Area of shear reinforcement. Cross-sectional area of stirrups yan. So, kung ikakat mo yung anilyo sa gitna, yung dalawang bilog na makukuha mo dun sa ano yan, yun yung cross-sectional area ng stirrups. Kaya nga cross eh, ikakat mo siya across. Diba? Gets mo ba? Minsan hindi lang puro math tayo. May mga grammar din tayong natin para ma-visualize yung sinasabi ng code. So, FYT, F sub YT, yan. Distance, ito ulit. Suking-suki. Ito yung alpha, angle between inclined stirrups and longitudinal axis of measure. So, nag-incline tayo pag sobrang laki yata nung shear. Hindi ko pa siya nagagamit in practice. Pero, ang direction ng angle ng inclined stirrups natin is opposite dun sa angle ng failure. So, kung so papakita ko na siguro sa example para visualize natin. Abangan nyo na lang yung next episode. Pero dapat magkasalungat sila ng direction ng crack tsaka ng inclined stirrups. Then yung S, spacing. Yun yung mga i-specify natin. Spacing. So yun pala, itong alpha is angle. Ang usually 45 degrees siya para ma-maximize natin. 45 degrees yung angle ng inclined stirrups. Next is maximum spacing of shear reinforcement. So, the components will be 7.7, 0.6, 0.2. So, yan. So, may VS ka na. Kailangan mo siyang i-check. Kung less than or equal sa 0.33 times F, so times square root of F times C, BWD, or greater than siya sa same na term. So, pag dito pumasa, pag dito siya nag-qualify sa non-pre-stress, D over 2 or 600. 600. Kung ano yung lesser sa kanila. Kung greater naman, D over 4 at 300. So, yan. In-extract ko nga pala rito. Ayan. Para hindi ba maintindihan. So, yung VS, i-check mo daw dito kung greater than or less than. Next, yan. I-spoon-fed ko na naman ngayon ng mga ano natin, variables. Tumatak sa utak niyo. Yan. 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 Next. So, meron tayong minimum shear reinforcement. So, yung kanina, maximum, maximum ba yung kanina? Anyway, ito naman yung minimum shear reinforcement. So, ito yung mga formula niya. For non-pre-stress and pre-stress, ito yung mga formula. So, 0.062 square root of F prime C BW over FYT.
yun yung equals AV min over S. So, then, and 0.35 BWFYT. So, dalawa yun. AV min over S, dalawa yung value. Pero, kunin mo yung greater. Greater sa dalawa. So, extract natin since nasa ilalim na naman tong S. Kailangan natin makuha yung S sa ibabaw. So, jumble mo lang, rearrange mo yan. Basic na yan, hindi ko na elaborate ha. Jumble mo lang para lumitaw tong S sa ibabaw. Then, ito naman sa ilalim. So, yan. Ito yung dalawang formula. So, yan. Minimum area of shear reinforcement, AV min. A sub B min. Then, nominal shear capacity, F prime C, BW, and H. So, ito na. Ito na yung pinaka-diagram natin. So, kung mapapansin nyo, medyo kung hindi ko i-discuss, baka maligaw kayo dito. So, una is makakakuha tayo ng ultimate force, PU, sa analysis. So, ito yan. Ito yan. Then, i-divide natin ng reduction factor, ng strength reduction factor, B. Then, i-compare mo yan sa makocompute mong V sub C. So, first step is makuha to. Second step, ito naman. Compute mo yung V sub C. Yung formula na-discuss ko kanina. Then, kunin mo yung kalahati ng V sub C. So, ito yan. Then, compare mo yung V sub U over V sa V sub C at 1/2 V sub C. So, kung mas mataas siya, greater than siya sa V sub C, proceed ka na dito sa next step. Then, kung in between siya, itong V sub C at 1/2 V sub C, ito ang computation. Then, kung lower naman, kung ang liit ng force mo, kahit kinalahati mo na yung concrete, wala, ano pa rin. Ito yung magiging conclusion natin. Theoretically, hindi mo kailangan ng stirrups doon sa beam. Pero syempre, kailangan mong mag-comply pa rin sa paglalagay ng anilyo kasi nga hindi lang naman siya pang-counter sa shear kasi pang-align din siya dun sa mga longitudinal bar. So maglalagay ka pa rin ng stirrups. Pero yun nga, ang consideration mo S-max na lang. Yung X-max, hindi naman to specifically nasa code. Personal interpretation ko lang na S-max na lang gamitin mo or mag-adjust ka ng beam. Pwede mong liitan yung beam mo kasi sobrang laki naman yan. Sobrang gaan lang naman ang kaya i-carry na load. So, liitan mo yung beam mo, beam dimension, or S-max mo na lang ang gamitin. Kasi sobrang liit ng shear force. Hindi mo na kailangan mag-anilyo. So, next, balik tayo dito. So, ito na nga, kung malaki naman yung V sub U mo over V, compute for VS. Yung may relationship naman na equation tong VU, VC, VS natin. So, makukuha mo yung VS, pag VU over V, subtract mo ng V sub C. May makukuha V sub S. So, next step, may V sub S ka na, compare mo ulit, may check na naman tayo. Itong 2/3 ng square root of F prime C BWD, check mo na naman. Pag yung VS na nakuha mo,
mas malaki, dito ka papasok. Ibig sabihin, sobrang laki ng kailangan na, sobrang laki ng visa view mo na kahit binawasan mo na ng shear ng concrete, malaki pa rin yung lalabas na VS. So, ibig sabihin nun, mag-adjust ka, modify mo yung parameters, increase mo yung beam size, mag-add ka ng stirrup legs, or add stirrup cross-sectional area. Ano ba yung stirrup legs? So, usually, yung isang anilyo nga, typical na anilyo, isa lang ay dalawa lang ang legs. So, para maragdagan ng isa pang legs, pwede kang magkaroon ng inner ties, inner stirrups, or mag-cross tie ka dun sa beam mo. Or lakihan mo yung size. Usually, typical din naman sa mga maliit na project, 10 mm ang anilyo natin. Pwede mo naman gawin 12 kung hindi talaga pumapasa. Mabigyan talaga yung dala na loads. Yan mo na. Ito na yung mga pwede mong gawin. Yan, yung tatlo na yan. Yan. So, ito yung Goldilocks zone na tinatawag. So, pag less than naman yung VS mo, andito tayo sa Goldilocks zone. Tinatawag. Tawag ko lang yan. So, spacing niya, dito na magagamit yung formula, kaya tinawag yung Goldilocks zone. Ito yung formula ng spacing. A sub V FYTD over VS. Na yung spacing. Then, i-compare mo doon sa SMAX. Yung kaninang provision ng SMAX. Ito yan. SMAX 600 over or D over 2. D over 4. Yan. So, kailan ba yung ginagamit? Para makuha kung sinabing kailangan ng SMAX, i-check. So, yung SMAX, kine-check yan pag ito kanina 2/3. Ito naman, kunin mo yung 1/3 ng V sub S mo. Pag greater than, dito ka sa 600 or D over 2. Pag less than, dito ka 300 D over 4. So, yan yung ating code. So, ako kung nag-gets nyo yung diagram, siguro sa example mas maintindihan nyo. Or kung may mali akong nasabi, feel free to comment, or may nabaliktad pa ako, may di ako napansin na error dito. Feel free to comment. Pwede ko i-read itong video na to para sa inyo. Ganun lang ako kabait, di ba? So, yan. Sa pinakahaba-haba ng mga calculations na to, meron pa tayong provisions ng earthquake na kailangang sundin para mag-comply tayo sa code. So ito is para mag-compute tayo. Then other than that, i-ano mo rin siya. I-compare mo rin sa seismic na earthquake resistant natin mga provisions. So, for ordinary moment frame, yan, swerte. Wala tayong special provision. Paano lang pinag-compute nyo, yun ang gagamitin nyo na sa ordinary moment frame, yung talaga ilalabas ng spacing. So, malas natin kasi
sa seismic zone ng Pilipinas, wala namang OMF. So, bihirang gamitin ng OMF. May mga certain criteria para pumasok sa OMF. So, sa Pilipinas, kung zone 4 ka, talagang hindi mo naman magagamit ng OMF na to. Siguro pwede yata to sa mga ano lang, mga simple structure lang, bubong ng garahe, ganun lang, structure lang. So next is yung pang intermediate moment frame. So intermediate moment frame, meron siyang clause sa both ends ng beam. Nandun kasi talaga yung malaking shear sa both ends eh. Kung may background ka na sa engineering, shear and moment diagram, makita mo talaga na nasa magkabilang dulo yung malalaking shear force ng beam. So sabi dito, pag IMF ka or intermediate moment frame, yung dinidiscuss mo or dinidesign mo, ito yung provisions. So, D over 4, ito sa 2H to sa 2H nung magkabilang dulo ng beam. Within that zone, dapat D over 4 or 8 dB longitudinal bar or 1/5. I'm sorry, 8 times the longitudinal bar, 24 times the diameter of book bar at 300 mm. So ito 24 times. Dito na naman. Ito tao lang. First episode nga eh. Mali yan. So 24 times the diameter ng bar. Yan. Hirap mag-drawing. Then 300. So yan yung provisions pag intermediate. So hindi ko na kasi na-review to kasi hindi naman tayo gumagamit din ng IMF pag zone 4. So dito tayo sa last slide, dito tayo magkakatalo talaga. Ito talaga yung madalas gamitin. Itong SMRF, Special Moment Resisting Frame for Zone 4. Unless kung taga Palawan ka and tawid hindi ka Zone 4, Zone 2 ang mo. Pero most probably, Zone 4 lahat ng dinidesign natin. Dito yan. D over 4 ka dapat, check mo. D over 4, 60 long bar at 150. So, kung bahay-bahay lang dinidesign mo, alin ba dito ang pinaka masasabi mo overkill? Kasi usually sa bahay, ang gamit mo lang naman ng longitudinal bar sa mga beam is 16 mm. 16 mm pwede ka mag 20 pero bihira eh. Sa mga bahay-bahay na 2-story lang, ordinaryo, 16 mm. Pero dito sa provisions kasi natin, pinagbasihan niya ng spacing yung diameter ng longitudinal bar. Kaya ang mangyayari kung 16 mm times 6, 96 mm, diba? 6 times 16 equals almost 96 mm. So kung sa may butal, mahirapan pang gawin sa site yan. So usually nagiging 90 mm pa yung assumption, yung spacing na yan. So mangyari, masinsin yung anigya natin. So sa special SMRF talagang overkill for residential again, opinion ko lang na overkill yung natin, yung design. Kung magbe-base tayo solely talaga sa NSEP. Kasi sobrang liit ng 90 mm. Sobrang sinsin yan dun sa zone ng
sa shear, sa zone na malaking shear do sa beam. So, sa code nga pala ito, basahin ko lang. The first hoop shall be located not more than 50 mm from the face of the supporting column. So, yung una mong spacing sa first hoop mo, naka-automatic 50 mm lang. So, pagkalampas mo ng poste, maglagay ka agad ng anilyo ng 50 mm. Then, sumunod, yung kukunin mo yung malalaki yung area, yung sumunod na spacing, yung usually, ano yan, twice the height, 2h, twice the height ng beam mo. Kunin mo yun yung magiging zone mo ng masinsin pa yung anilyo. So, pag dinesign mo siya, i-check mo rin dito yung mga provisions natin sa special moment resisting frame. So yan, so ganito buhay natin mga engineers. Compute ng mahaba, pero yung bandang huli is sobrang magre-refer na lang din tayo sa provisions na sa pagkahaba-haba ng computation, ito lang din pala ang susundin natin. 60 log bar, 150, or d over 4. So, hindi ko pa na-discuss dito, hinahanap ko yung provisions. Baka sa ibang episodes na lang. May mga rules din or provisions din about sa shear reinforcement dun sa splice zone. So, may commentary ako nabasa sa ACI 318 na ng splice zone, i-consider mo rin high shear zone yung splice zone kasi posibleng doon mag-cause ng shear failure. So, sinsinan mo din yung mga part ng splice zone. Sinsinan mo rin yung spacing ng mga anilyo mo sa mga splice zone. So, next episode, siguro i-discuss natin yung zone niya, kung saang provision yan na sinasabi yung kung ano dapat spacing ng anilyo sa splice zones. At next episode, rin tayo ng mga sample computation para ma-visualize nyo lalo yung ating discuss. So, ngayon, ito puro readings lang to. Sana maging helpful ako sa mga nagre-review at sa nagsi-self-study. Habang para may companion nila habang nag-aaral. So, yun, wait nyo yung next episode. Siguro para pampagana, mag-comment naman kayo and subscribe para next episode na tayo. Ayun lang. Sana good luck sa kung anong endeavors ang gusto nyong mangyari. Nagre-review kayo ng board exam or nagde-design kayo ng project nyo. Sana makatulong to. Ayun. Yan. Bye.